Motorstar ADV na kalahati lang ang presyo sa Honda ADV. Ito ang bago ngayon, ang Motorstar Easy Ride 175. Alam naman nating lahat na kapag ADV yung motor mo, ay pwede mo siyang gamitin kahit saan mo pa, adventure man or sa on-road, off-road, ay go pa rin itong klaseng motor na to. Kaso nga lang, yung mga naunang nagsilabasan ng mga ADV motorcycle ay sobrang mahal, hindi kaya sa mga low budget lamang. Kaya ito si Motorstar ang magiging option sa mga low budget lamang, pero may quality naman yung mga motor nila. Good day mga koys, andito po tayo ngayon sa Motorstar Bais Branch na kung saan available na nga po dito ang kanilang bagong motor, ang Easy Ride 175. At ito ang pag-uusapan natin ngayon kung ano ang meron sa motor na to at kung bakit sulit ang bilhin at kung magkano naman kaya itong motor na to. Ito ay powered by 168.8cc at meron itong kakayahang maglabas ng maximum power of 15.5 horsepower at 8,000 RPM. At sa maximum torque naman ay kaya nito maglabas ng 12.4 Nm at 5,000 RPM. Meron itong bore stroke na 61.5 by 57.8 mm at compression ratio na 9.7:1. Kaya naman hindi ka talaga dito bitin sa mga long ride dahil may kaya naman yung makina niya. Naka-fuel injected naman to, kaya naman matipid ito sa gas kahit sa long ride at may tank capacity ito na 10.2 liters. Now punta naman tayo sa panlabas niya na anyo. Nasimula natin dito sa kanyang likuran at unang mapapansin mo dito talaga ay yung kanyang grab bar. At diretso na to pang lagayan ng top box dahil hindi ka na kailangan pang bumili ng mga top box bracket para meron kang malagyan ng top box. Napakalapad din ng kanyang fender sa likuran kaya naman hindi ito gaano katalsik kahit sa putitan. At mapapansin mo talaga yung kanyang napaka-pormadong likod. Kahit sa likod pa lang ay napaka-pormado na. Yung design ng kanyang mags ay napakaganda at meron itong sukat ng gulong sa harap na 110/80 by 14. At may reflectorized na pabilog dito sa kanyang front fender. Well, pagdating dito sa harapan ay wala na talaga akong masabi kundi napakaangas niya na motor. Napakaganda ng pagkaporma sa kanyang headlight at may design pa ito. Naka-quad projector lamp ito kaya naman malakas ang buga nito sa ilaw. At may design pa ito sa ilalim ng kanyang ilaw. Hindi naman ito lagayan o labasan ng hangin, design lang talaga ito. Naka-conventional telescopic purpose sa kanyang harapan. Dito naman sa kanyang pisngi ay makikita natin yung sticker na 175 SI, so meaning naka-fuel injected na nga po siya. At dito na rin nakalagay yung kanyang turn signal light at napakaganda ito. Naka-LED na rin ito kaya naman mas lalong sibol ka nga dito kapag nakasignal ka na. Yung pormahan niya ay napaka-unique talaga. Ito naman yung kanyang susian, hindi pa ito nakakilis kaya naman ito pa yung conventional na susian niya at meron dito makikita na pindutan para sa kanyang fuel at sa kanyang upuan. Dito naman ay naka-carbon locks finish po siya kaya naman dagdag pugi po ito sa motor. Alam mo na kapag naka-carbon ka ay lalong pumugi yung motor mo. Kaso nga lang mas mahal ang presyo. Kaya dito ay naka-carbon finish lock na siya kahit stock pa lang. Meron na din itong dalawang pocket sa kanyang harapan. Pwede mo itong paglagyan ng mga maliliit na gamit. At sa kaliwang pocket ay dito rin matatagpuan ang yung kanyang USB charging port na kung saan pwede ka nga dito mag-charge kahit nasa biyahe ka. Ito rin ang makikita sa right side ng kanyang handlebar. Meron itong kill switch para sa kanyang ilaw at yung push start button niya. At sa left side naman ay dito rin makikita ang mga buttons para sa high and low, para sa kanyang busina at para sa signal light. Kagandahan dito ay naka-TFT display na nga po ito at kompleto ito sa mga impormasyon na kakailanganin mo sa tuwing ikaw ay babiyahe. Napakalapad dito ang kanyang TFT display. Parang tablet lang na pinatong sa motor. At ito naman yung sinasabi kong grab bar na pwede mo nang gamitin para paglagyan ng top pack. At kagandahan dito ay hindi ka talaga mangangalay sa tuwing ikaw ay maglulong ride dahil napakalapad ng kanyang upuan. Yung taillight niya ay naka-LED na nga po. Kaya naman mas lalong visible ka nga dito tuwing gabi dahil napakalakas ng buga ng ilaw nito. Pati na rin yung kanyang turn signal lights naka-LED na po. Kagandahan dito ay naka-disc na nga po ito harap at likod. Kaya naman malakas itong kumapit kapag ikaw ay nakapreno. Yung sukat ng gulong niya dito sa likod ay 130/70/13. Naka-tubeless na din ito mapaharap man o sa likod. Naka-single exhaust ito at ito naman yung itsura ng kanyang exhaust system na napaka-premium ang pagkagawa. Yung suspension naman niya dito sa likod ay naka-dual shock with sub-tank na po nga po ito. Napansin ko yung tire hugger niya dito sa likod ay napakahaba kaya naman hindi ka talaga matatalsikan ng putik galing sa yung gulong. Kagandahan dito ay naka-water cooled na nga po ito. Ito yung itsura ng kanyang water cooled system. Tumutulong ito na mapalamig ang yung engine kahit sa gitna ng mahaba-habang biyahe. Ito naman yung kanyang foot peg para sa back ride mo. Napakagandang pagkagawa. Napaka-premium ang quality. Dito naman sa ilalim ng kanyang grab bar ay may nakikita din tayo
dito naka-carbon finish look. Dagdag aesthetic sa motor na to. Kung balak mong bumili ng Honda EDV tapos short ka sa budget, baka ito ang para sa iyo. Kalahati lang yung presyo nito kumpara sa mga Honda EDV at ibang EDV scooter na mamahalin. Sobrang dami nang nagsilabasan ngayon ng mga EDV scooters. Nasa sa inyo lang talaga at sa budget mo. Pag-usapan naman natin yung presyo niya. Ito ay nagkakahalaga lamang ng 92,000. At kung mag-down payment ka dito ng 23,500 ay mag-monthly ka ng 5,000 within 15 months. At kung mag-down ka dito ng 9,500 ay mag-monthly ka dito ng 3,975 within 36 months. Ang dami ko nang nakikita ng mga EDV scooters ngayon at sa tingin ko ito lang naman ang yung may pinakamababang presyo na may pinakamaganda at napaka-agresibong mukha. Kung balak mong bumili nitong motor na to ay pumunta lamang kayo sa mga pinakamalapit na Motorstar branch at dito sa Negros Oriental ay available po ito ngayon dito sa Motorstar Bais branch. Shout out sa mga personnel dyan sa Motorstar Bais. Kung may gusto kayong motor na gawa natin ng review ay i-comment nyo lang sa comment section para ma-aware din ako at magagawa natin ng review sa susunod na video.